nais niya lamang ay magkaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Sa kabila ng pinagmulan ni Evelyn Bohol, pinakasalan at minahal siya ng Briton na si Stephen Davis. Ngunit paanong humantong sa pagkasira ng kanilang pamilya ang maling desisyon ni Evelyn? Sino nga ba ang nagpatumba sa Briton na si Stephen Davis? Ang asawang iniahon sa putikan o kaibigang kasosyo sa negosyo? Si Stephen Alston Davis, 32 years old, ay ipinanganak sa Nottingham, England noong March 1970. Ayon sa kanyang ina na si Margaret, maagang namulat sa responsibilidad ang binata dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa noong 14 years old pa lamang si Stephen. Masipag, responsable, tahimik ngunit makwela, ganyan ilarawan ng pamilya at mga kaibigan si Stephen. Hindi nagtagal, nakatagpo si Margaret ng kaagapay sa buhay sa katauhan ni Alan. Siya'y naging mabuting asawa at ama sa magkapatid na Davis. Dahil dito, nakapagpatuloy at nakatapos sa pag-aaral si Stephen. Agad nakapasok sa isang international software company si Stephen dahil na rin sa kanyang galing at sipag. Bago pa man siya nagdesisyon na tumira sa Pilipinas, nakatanggap siya ng magandang offer sa trabaho kung saan nadestino siya sa Hong Kong noong siya ay 21 years old. At dahil triple ang kanyang sasahurin, tinanggap niya ang job offer. Pangarap ni Stephen na maging isang piloto kung kaya't kapag may pagkakataon, nagpupunta siya sa Angeles, Pampanga para sa mga pilot training ng flying club na kanyang kinabibilangan. Dagdag pa dito, paminsan-minsan din siyang nagsasaya sa nightclub na Talamak sa Angeles. Ito ang naging daan para makilala niya si Evelyn Bohol. Lumaki sa Damar-Samar si Evelyn Bohol kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Walang kuryente o tubig ang kanilang lugar at tanging bangka lamang ang pwedeng gamitin para makarating sa kanilang sityo. Dahil na rin sa kahirapan, hindi ipinagkaila ni Evelyn na nais niyang maging isang bar girl para makapangasawa ng foreigner na mag-aahon sa kanila sa hirap. Hindi nga nagtagal, lumuwas ng Angeles, Pampanga si Evelyn na nooy 13 years old pa lamang para magtrabaho sa isang nightclub. Ayon sa mga report, pineke ng dalagita ang kanyang edad para makapasok sa naturang trabaho. Dagdag pa ng kanyang kapatid, napilitang gumamit ng bawal na gamot ang dalagita para masikmura ang kanyang ginagawa. Nag-cruise ang landas ni na Evelyn at Stephen sa bar kung saan nagtatrabaho ang dalagita. Naging madalas ang pagpunta ng binata sa naturang bar hanggang sa tuluyan ng nahulog ang loob nito kay Evelyn. Ayon sa mga report, hindi maaaring basta-basta umalis sa trabaho ang mga bar girl nang walang pahintulot ng kanilang amo. Maliban sa binabayad ng mga parokyano para maitable at mailabas sa mga babae, kailangan bayaran ng may-ari ng club kung gusto nila itong patigilin sa pagtatrabaho. Sa kagustuhan ni Stephen na magkaroon ng maayos na relasyon sa dalagita, binayaran niya ng 500 pounds ang may-ari ng club kapalit ng kalayaan ni Evelyn. Sinasabing walang kaalam-alam ang binata na minor de edad ang dalagita na nagsimula ang kanilang relasyon. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya ng binata dahil na rin sa trabaho ng dalaga, nagpakasal ang 17 years old na si Evelyn at 27 years old na si Stephen. Bago pa ito, nakilala ni na Margaret at Alan si Evelyn nang minsan nilang dalawin si Stephen sa Hong Kong. Ayon sa kanila, tahimik at magalang ang dalaga at kapansin-pansin ang kapagkahumaling ng kanilang anak kay Evelyn kung kaya't tinanggap at minahal nila ito bilang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal, biniyayaan ng dalawang anak ang mag-asawa, si Jessica at Joshua na halos 2 taon ang pagitan. Nagdesisyon sina Evelyn at Stephen na bumalik at tuluyang manirahan sa Pilipinas mula Hong Kong. Tumira ang pamilya sa isang exclusive subdivision sa Angeles, Pampanga kung saan namuhay na parang reyna si Evelyn. Ayon sa mga report, binibigyan ni Stephen ang asawa ng 1,000 pounds buwan-buwan bilang allowance niya. Maliban dito, pinatayuan niya ng bahay ang kanyang mga biyenan sa Samar at binilhan sila ng bangka para sa kanilang kabuhayan.
Napansin ng mga magulang ni Steven ang pagbabago sa pag-uugali ni Evelyn. Ayon sa kanila, wala itong ginawa kundi humilata, manood ng TV at magbabad sa telepono na ultimo pag-aalaga ng mga anak ay inaasa lahat sa kanilang mga kasambahay. Napansin din ng kamag-anakan ni Evelyn ang pagbabago ng ugali niya. Nakitaan daw nila ng kayabangan at pagiging matapobre ito kung saan naging mababa ang tingin sa mismong kamag-anakan. Dagdag pa ni na Margaret at Alan, madalas pumasyal ang mga magulang ni Evelyn sa kanila kung saan si Steven din ang gumagastos sa pamasahe at sa iba pang pangangailangan nila. May pagkakataon daw na may mga nawawalang gamit sa bahay sila Evelyn, ngunit kapag sinabihan nila ito, ang tanging sagot niya ay bibili na lang sila ulit ng bago. Hindi pinapalipas na mag-asawa ang 1 taon para bisitahin ang kanilang anak at mga apo sa Angeles. At lagi nilang dala ang kanilang video recorder para sa masasayang alaala kapag sila ay nauwi sa Pilipinas. Bago ang pagpaslang, napansin ng mag-asawa na lumalala ang pakikitungo ni Evelyn kay Steven. Madalas nila makita si Evelyn na may kausap sa telepono at humahagikik at ang kahinahanala ay lumalayo ito sa kanila sa tuwing may kakausapin. Dagdag pa ni Alan, napansin niya na palagi na lang galit si Evelyn sa asawa kahit wala namang dahilan. Dito na nagsimula ang kanilang hinala na may ibang lalaking kinalulukuhan si Evelyn. Ito ay sinuportahan ni Gina na kapatid ni Evelyn. Siya ay nagtrabaho bilang yaya ng sariling mga pamangkin. Ayon sa kanya, kinumpronta niya ang kapatid dahil sa mga naririnig niyang usapan tungkol sa pagkakaroon niya ng ibang lalaki. Sa huli, umamin si Evelyn na hindi na sila magkasundo ni Steven at ang kanilang pagsasama ay unti-unti nang nasisira. Sa kabila ng buwan ng allowance na ibinibigay niya kay Evelyn, may mga perang nawawala sa kanila at ang mga bayarin tulad ng kuryente at tubig ay hindi nababayaran sa tamang oras. Natuklasan din ni Steven nang minsang ihatid sa isang private school si Jessica na hindi pala ito naka-enroll sa kabila ng pagbigay niya ng pera kay Evelyn para i-enroll ang anak sa naturang paaralan. Nalaman din ni Steven na isinanla ng asawa ang kanyang wedding ring nang walang paalam. Dahil hindi malaman ang gagawin, napadalas ang pagpunta ni Steven sa bar kasama ang kaibigan at business partner na si Mike. Minsan nagdadala ito ng mga babae sa mismong tinitirhan ni Mike. Napag-isip-isip ni Steven na gusto niyang maayos ang kanyang pamilya. Kinausap niya si Evelyn at sinabi dito na kailangang maibalik ang mga nawawalang pera. Sinabihan niya rin ang asawa na kailangan na niyang maghanap ng trabaho o kaya'y mag-aral ng koleyo. Ngunit sa kabila ng pag-uusap ng mag-asawa, walang nakitang pagbabago si Steven kay Evelyn. Kung kaya't maliban sa pagtigil niya ng pagbibigay ng regular allowance sa asawa, tinakot niya ito na makikipagdiborsyo siya kung hindi ito magbabago. Ngunit sa huli, hindi natinag si Evelyn. Hindi akalain ng mag-asawang Margaret at Alan na ang huling pagbisita nila kay Steven at sa mga apo ay ang magiging huling masayang alaala na kasama ang mga ito. Bandang 10:00 ng gabi nang lumabas mula sa opisina ng JC Software sa Makati sina Mike at Steven. Dumiretso sila sa tinutuloyang apartment sa Poblacion, Makati. Ilang oras ang nakalipas, 3 lalaki ang pumasok sa kanilang apartment at pinagbaril ang natutulog na si Steven. Tumawag ng pulis at ambulansya si Mike, ngunit dineklarang dead on arrival si Steven Davis sa Makati Medical Center dahil sa tinamong tama ng bala sa kanyang likuran. Nakatanggap ng tawag mula kay Mike sina Margaret at Alan na kasalukuyang nasa United Kingdom. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa narinig na balita na ang kanilang anak ay pumanaw na. Agad lumipad ang mag-asawa para malaman ang katotohanan sa nangyari kay Steven. Napansin nila ang kakaibang kilos ni Evelyn na animoy hindi nagluluksa at unang tinanong nito sa kanila ay kung nakipagkita na ba sila kay Mike. Dagdag pa ni Evelyn kung nagtagal ang mga pumaslang kay Steven ng 20 minutes sa kanyang kwarto, posible na makilala ito ni Mike. Lalong lumakas ang hinala ng mag-asawa kay Evelyn dahil sa mga sinabi nito.
Ang unang naging teorya ng mga investigador ay maaaring ang krimen ay may koneksyon sa negosyo. Ngunit ayon sa mga kasama ni Steven sa opisina, napakabuting amo at katrabaho ng huli kaya wala silang maisip na magtatangkang gawin ang naturang krimen. Isa din sa napagtuunan ng pansin ng kaibigan at business partner ng biktima na si Mike, ngunit sa patuloy na investigasyon, walang matibay na ebidensya na magdidiin dito. Naging mabagal ang pag-usad ng kaso, ngunit hindi nawala ng pag-asa si Margaret para makamtan ng hustisya para sa kanyang anak, kung kaya't nanatili siya sa bansa panandalian para alamin ang katotohanan. Patuloy ang paghihinala ng mag-asawa sa kanilang manugang na si Evelyn dahil na rin sa mga kakaibang kinikilos neto at sa mga patong-patong na problema na naikwento ni Steven sa kanyang ina bago ang pagpaslang. Binanggit nito ang mga nawawalang pera, pagkakasanla ng kanilang wedding ring at ang madalas na pag-alis-alis ni Evelyn sa kanilang bahay. Dahil dito, umupa ng private investigator si Margaret para kumala pa ng ebidensya laban sa manugang. Ayon sa private investigator, 2 lalaki ang madalas dumadalaw kay Evelyn. Ito ay ang sinasabing kabit niya na si Arnold Aduray, isang security guard sa Angeles, at ang kasamahan nito sa trabaho na si Alexander Dagami. Agad ni-report ni Margaret ang mga nakalap na ebidensya laban sa sariling manugang. Dinakip ang 2 sospek kung saan iniharap sa kaibigan ni Steven na kasama niya nang siya ay paslangin. Kinumpirma ni Mike na ang 2 sospek ang nanloob, nanutok ng baril sa kanya at pumaslang sa kaibigang si Steven. Ilang buwan nang lumipas ngunit hindi pa din naaresto ang pangatlong sospek sa pagpatay. Dahil dito, kinailangan ng makialam ng British Embassy at parasahang pabalikin sina Margaret sa England dahil maaari silang balikan ng sospek. Nakumbinsi na mag-asawa si Evelyn na makasama nila ang kanilang apo na si Jessica, ngunit kinailangan nilang umalis ng bansa at iwanan ng isa pang apo dahil ito ay nasa mga magulang ni Evelyn sa Samar. Pagtapos ng ilang buwang pakikipag-usap sa mga magulang ni Evelyn, pumayag na din ang mga ito na ampunin ang kanilang sariling apo dahil na rin sa kakayahan nila na bigyan ng magandang buhay ang mga bata. Sa kabila ng pamamalagi ng mga Davis sa England, hindi pinabayaan ni Margaret ang kaso laban sa kanyang manugang. Patuloy siyang nakipag-ugnayan sa mga pulis at kamag-anakan ng sospek para sa kahit anong ebidensya para mahuli ang pangatlong sospek at ang pinaniniwalaang mastermind na si Evelyn. Samantala, napansin ni Gina na kapatid ni Evelyn ang kakaibang kinikilos ng kanyang asawa na si Robin Butos. Hindi nga nagtagal, umamin ito na siya ang isa sa 3 nanloob sa apartment ng biktima. Sa testimonya ni Mike na tanging testigo sa pagpaslang, bandang 10:00 ng gabi nang lumabas silang magkaibigan mula sa opisina pauwi sa tinutuluyang apartment sa Poblacion, Makati. Dumiretso sa kanyang kwarto si Steven ng bandang 10:45 hanggang sa ito'y natulog. Nagtungo sa airport si Mike para sunduin ang kanyang girlfriend na si Jennifer Castillo na manggagaling sa Hong Kong. Dagdag pa niya, bandang 1:00 na ng madaling araw noong July 18, 2002 nang makarating sila sa apartment at natulog na din agad dahil sa pagod. Naalimpungatan daw siya sa gising ng girlfriend na si Jennifer bandang 2:00 ng madaling araw dahil ayon dito may nag-iilaw sa labas ng kanilang kwarto. Inakala daw ni Mike na si Steven ngunit nagulat siya, 3 lalaki ang pumasok sa kanilang kwarto at tinutukan siya ng baril. Hinila daw ng mga ito si Jennifer at pinasok sa banyo. Tinanong nila si Mike kung siya ba si Steven ngunit nang sinabi niya na hindi, agad daw nagtungo ang 3 sospek sa kabilang kwarto. Dito na nakarinig si Mike ng sunod-sunod na putok ng baril. Nang masiguro na wala na ang mga nanloob, agad pinuntahan ni Mike ang kaibigan sa kabilang kwarto. Natagpuan niya ang duwang si Steven. Sinubukan pa daw niya itong i-CPR ngunit sa huli, idineklarang dead on arrival sa Makati Medical Center ang biktima. Agad naman daw niyang tinawagan si Evelyn para ibalita ang nangyari, ngunit nakapatay ang telepono neto. Kinumpirma ni Robin Butos ang relasyon ng kanyang hipag na si Evelyn kay Arnold Aduray,
kung saan sinabi niya na madalas nakikita niya ang dalawa sa sala sa mismong bahay ng biktima na naglalampungan. Dagdag pa dito, sinabi din umano ni Evelyn na kapag nawala si Steven, lahat ng pera neto ay mapupunta sa kanya. Sa testimonya ni Robin, bandang alas 11 na ng gabi noong July 17, 2002, ginising siya ng hipag para sumama sa kanya. Nag-drive daw siya ng puting sasakyan kasama si Evelyn, kasama ang kabit na si Arnold at ang kaibigan neto na si Alexander. Itinuro daw sa kanila ni Evelyn ang apartment na tinutuluyan ng asawa. At nang sila ay makarating, ibinigay niya ang susi kay Arnold habang siya ay naiwan sa loob ng sasakyan. Umakyat sila sa kwarto ng dalawa at ang bumaril sa biktima ay ang mismong kabit ni Evelyn na si Arnold Adoray. Pagtapos ng pagpaslang, agad na nagmaneho pabalik ng Angeles ang 4 na suspect. Ang testimonya ni Robin Butos ay tumugma sa mga pisikal na ebidensya na hawak ng mga pulis kung kaya't noong August 16, 2002, tuluyan ng kinasuhan ng murder sina Arnold Adoray at Alexander Dagami. Sila ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang tsansang makapagparol. Samantala, kapalit ng testimonya at pagtestigo laban sa mga akusado, tuluyan ng pinalaya si Robin Butos. Inaresto naman si Evelyn Bohol noong February 2004 bilang mastermind ng pagpatay sa kanyang sariling asawa. Sa kabila ng pag-plead ng not guilty at pagtanggi ng suspect na may kinalaman siya sa pagpatay sa sariling asawa, ilang testigo ang nagpatunay na nakita nila ito na inumaga na ng uwi noong araw na paslangin si Steven. Tumistigo din ang kanyang kapatid na si Gina na nagpapatunay ng relasyon niya kay Arnold Adoray. Wala ring makapagpatunay sa mga alibay ni Evelyn na siya ay nasa bahay lamang ng gabing pagbabarilin ang kanyang asawa. Noong November 25, 2004, araw ng sentensya ni Evelyn Bohol, muling bumalik ng Pilipinas ang mag-asawang Margaret at Alan para marinig ang hatol sa sariling manugang. Hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo si Evelyn Bohol. Sinubukan siyang kausapin ng kanyang mga biyenan para marinig ang katotohanan, ngunit hanggang sa huli, itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen. Halo-halong reaksyon naman ang mababasa ukol sa kasong kinaharap ng mga sospek. May mga naniniwala na hindi sapat ang isang testigo na nagturo kay Evelyn bilang mastermind ng pagpaslang at sila ay maaring na frame up lamang. Ang ilan ay konesyon ng oras ng pagmamaneho ng 4 na sospek mula Makati papunta at pabalik ng Angeles, Pampanga. Ang iba'y konesyon din ng negosyong pag-aari ng biktima at ang kaibigan nitong si Mike Dan na nasa mismong apartment nang mangyari ang krimen. Ayon sa kanila, ito isang matibay na motibo para gawin ang krimen. Sa huli, ang tunay na biktima ng krimeng ito ay si Steven Davis at ang kanyang mga anak na nawalan ng ama at ina.